Hello everyone! Welcome back again to my channel. So mga kalingap, so pag-uusapan natin itong napanood nating vlog ni Kalingap Edu dito kay Romel. So ano nga ba yung dahilan ba't ayaw nang pumasok ni Romel dito kay Kalingap Edu? So pag-uusapan po natin sa video na ito. Pero bago natin simulan yan, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe. Val Santos Matubang, Kalingap Rob, Ate Edna Vlogs, sa tayong yung lingkod, Gandang Emmy. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and please hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga ina-upload na mga reaction video. So ito, panoorin po muna natin. Ano nga ba yung dahilan ni Romel? Bakit umayaw siyang pumasok dito kay Kalingap Edu? Tara, panoorin po natin ang video na ito. Problema lang. Sa'yo lang po yung depekto, wala kay Tim Milvin, wala sa akin, wala, ay nasa iyo po talaga. Yung pagpapasunod mo po sa tao talaga. Yun. Bakit? Ano? Ang problema po doon, ganito po kasi. Siyempre, kami nakaka-experience ng mga sa trabaho namin. Tapos, kami na taga-asikaso ng mga, ang gusto po namin, kay Milvin, yung utos mo po, ayos man po sana. Hindi po yung mautos ka po, mapasok ka sa bahay. Yun po, kami dun, para kaming nasasaktan naman, wala. Parang yung amo namin na hindi kami inaasikaso. Ayaw sa amin bigay ng mabuting aral. Paano mabuting Marunong kami magpusa. Kaso ang problema lang po, parang yung nautos ka po, mapasok sa bahay. Hindi na po namin naaranasan yung pagmamahal mo sa amin, kuya eh. Bakit hindi naranasan na paano? Ganito po kasi yan. Ang problema lang po doon, halimbawa, magigibat yung dala namin. Gusto mo ako magbuhat? Pinapadala. Hindi po. Hindi man. Ganito po yun. Pinapadala mo po kami, yung mautos ka lang po. Nag-uutusan mo po kami lahat. At kaming dalawa ni Tim Milvin. Yung mga mabibigat na bagay po, dadalahin na. Dapat po, sagrado po yung utos mo. Hindi po yung mautos lang. Walang yung sa, wala siyang, walang maayos na kautusan. Dadalahin na lang po namin yun. Hindi namin alam kung anong gagawin namin. Hindi namin alam kung paano susundin yun. Tapos yung mga, kung ano-anong ginagawa po natin, hindi ko maayos. Kaya nahihirapan po ako. Minsan nagagalitan mo ako. Di masakit naman po yun sa kalooban po. Kaming dalawa ni Tio Milvin. At di namin alam kung anong gagawin. Nasabihin mo lang po, baga, kunin nyo yung doon, Romel, yung mga gamit natin. Hindi ko naman po alam kung yun. Hindi ko naman po alam kung kanino. Yung anong ginagawa natin. Kung kaninong mga gamit yun, hindi, kukunin ko na lahat. Minsan napapagalitan mo at hindi man yun. Yung binabalik ko, yung nakakapagod ko din. So ayaw mo nung masyadong walang malinaw na nautos para ayos kung mapagod kami. Okay nga lang po, Kuya Edo, kahit kahit hindi mo na kami. So yun mga kasukay, mga kalingap, no. Sinabi dyan ni Romel na si Kalingap Edu daw ay meron siyang hindi nagustuhan. So pinrangka niya itong si Kalingap Edu. At yun, sinabi niya dyan na si Kalingap Edu daw kapag nag-uutos ay hindi detalyado. So gusto ni Romel is kapag inutusan sila, dapat kung ano yung kukuhain, dapat sasabihin ni Kalingap Edu ano ba yung kailangan para hindi na daw siya pabalik-balik, no, mga kalingap. So tama rin naman yun. At dapat sabi niya, dapat daw may pagkikare itong si Kalingap Edu. Kapag pumasok daw sila sa bahay ni Kalingap Edu ay parang walang pagkikare. So ano ibig sabihin niya walang pagkikare? Baka kapag nandoon sila, hindi sila inaasikaso, ganun. Iba, kasi sabi niya wala daw pagkikare. So sa mga ganyang bagay, no, mga kalingap, napakababaw lang naman na dahilan niya, no. Yung kapag hindi, pwede naman, hindi ka naman mag-quit agad sa isang trabaho kapag ganun lang. So, mas maganda, sabihin niya ng diretso kay Kalingap Edu.
Kalingap Edo, pwede ba sabihin mo ano yung mga kailangan, ano ba yung dapat na kukuhain ko para hindi ako malilito? So pwede mo naman sabihin yon in a nice way, di ba mga kalingap? Kung halimbawa si Kalingap Edo ay nag-utos na, Romel, kuhain mo yung nandun sa sasakyan. Siyempre hindi alam ni Romel, kuya, alin doon ang kailangan mo. So napakasimple lang naman, no, mga kalingap. Napakababaw na dahilan lang yun. Yung sa pag-uutos daw ay hindi detalyado. So, hindi naman yun big deal, no? Pwedeng mapag-usapan yun, mga kalingap. So, naging prangka dyan si Romel. At Ay, doon po pala sa okay nga lang kahit di mo na kami bigyan ng maayos na sahod, basta makakain lang tayo sa maghapon. Yun po, yan ang kinukutob ng ng butchi. Po yan eh. Ganito kasi yan eh. Pag na-vlog po tayo, minsan wala tayong kain. Nag-almusal naman po kami, pero tanghali, hindi man po tayo nakain. Ang po namin ito, Melvin, sana, kung pwedeng na lang sanang buwasan po yung sahod, gawin na lang natin pagkain yung tiglimang daan namin ito, Melvin, wala man po, di man namin yun, dahil, nahihiya man po kami sa'yo. Nahihiya kami dahil wala man pong wala man maisabi po kami sa'yo at ikaw ang amo namin. Maayos na wala kami maayos na isip na ibibigay na ganon. Hindi po namin yun ma-realize. Hindi namin masabi sa'yo yung problema namin po at ikaw po yung tumutulong sa amin. Siyempre po, malaki utang na loob ko sa'yo. Wala po akong masabing masakit sa loob ko po. Kahit kaunti. Hindi ko na po masabi. Kaya sabi ko, maalis na lang muna siguro ako. Nahihirapan ako. Purong problema na lang. Hindi ka lang naman ka po. Pala sa akin. Pasensya na. Pasensya na. Hindi ko alam eh. Hindi ka lang naman po kuya na problema din sa mga bagay na mga ramdam naman namin po yun. Ramdam naman namin yung problema na dinala mo. Yung sa mga pagdala mo sa amin. Saka yun sa pag-alis ko po, alam ko po yung laman ng puso. Ang isip ko po gusto man akong paalisin. Hindi ako nagpapaalis. Sa akin lang, kapag ka nagtatrabaho ka sa isang lahat ng isusulat mo sa isip mo. Kasi syempre, lahat ng pinapagawa ko sa isang araw, kailangan yung tandaan, kailangan yung i-pattern sa isip niya, ay ganito, pag malabas, may mga pinapahanap si kuya. Kuya, anong mga kailangan natin? Kagaya ng pag-charge. Minsan minsan nakakalimutan. Common sense sa kailangan yung dalahin. Hindi ko na kailangan sabihin. Pag lilinis ng kasakyan, minsan may mga dumi ako nakikita. Ayoko naman magparatitingin na, kailangan pa bang linisin? Kailangan ko pa bang isabi yan? Minsan minsan may mga nawawarala, minsan may hindi ko naman isusumbat, kaso dapat sa tagal natin samahan, isang taon na tayo sa trabaho. Pero dapat alam nyo na, pag sinasabi kong may nakikita ako sa video na hindi ko nagugustuhan, sinasabi ko sa iyo. Minsan napapagalitan kita kasi minsan yung kamay mo natama sa camera. Opo. Minsan. Yun pong mga, mga kapanahonan po na yun. So yun mga kasukay, mga kalingap, no? Si Romel is, ayun nga, talagang nilabas niya yung kanyang hinaing, no? Sabi niya sa pagkain daw, nagugutuman sila. Siguro naman kapag gano'n na nagugutuman sila is, dapat magsabi sila, huwag silang mahiya. Kasi syempre magkakasama naman sila, ba't ka mahihiya kung gutom ka na? So, sabihin mo kay Kalingap Edo kapag ganyan na gutom na, hindi naman mahirap na gawin na sabihin na, Kalingap Edo, baka naman, pwede tayong kumain muna kasi gutom na talaga kami. Pwede naman sabihin po yun, mga Kalingap. So, yun yung hinaing niya. Siguro naman may dahilan kaya hindi sila kumain, baka doon sa lugar na pinuntahan nila ay walang makakainan, di ba? So, baka may ganun na dahilan. So, ito pa, mga Kalingap, sabi niya ni Romel is, nag-iba na daw ng ugali si Kalingap Edo. So, anong ibig sabihin niya, nag-iba na yung ugali? Siguro,
nagiging stricto si Kalingap Edu sa kanila. Siyempre, kapag ganyan na nagbablog sila, may talaga kailangan na maging ano ka, yung ikaw yung masusunod, hindi sila. At saka dapat sila yung makikibagay, hindi si Kalingap Edu, no mga Kalingap. Marunong ka dapat na kung ano yung mga gagawin mo, dapat nasa isip mo na yan, hindi mo ka na kailangang utusan. Dapat mayroon kang pagkukusa, di ba? Ganon kapag mayroon kang amo. Baka gusto naman ni Romel siya yung amo. Mga Kalingap, charot. Baka gusto niya wala siyang amo. Siyempre kapag nangangamuhan ka, mayroon kang boss, dapat susundin mo kung ano yung kanyang gusto. At saka hindi naman mahirap yung trabaho nila, di ba mga Kalingap? Hindi naman masyadong mahirap yun. Yung nagka-camera ka, at saka alam mo na kung ano yung mga kailangan na dadalhin. Kailangan i-check mo bago kayo umalis. May charge ba to? Naka-charge na ba to? Dala ba natin yung kailangan? Kung ano yung mga kailangan? Dapat ganun, alerto, di ba? Kapag ganun na lagi naman kayo magkakasama, alam mo naman kung ano yung mga kailangan. Yung camera, yung battery, dapat full charge. Yung microphone, dapat naka-full charge din. Dapat ganun, hindi na kailangang yung isang beses kang masabihan, sa susunod, alam mo na kung ano yung gagawin mo kasi matagal na kayong magkakasama. No, hindi mo na kailangang ulit-ulitin. Ako, kapag alam ko na yung gagawin ko, kusa ko nang gagawin kasi alam ko na kung ano yung mga kailangan. So, dapat ganun. Kaso, itong si Romel, iba yung ano niya, ang ano ko sa kanya, iba yung kanyang masyado siyang madamdamin, no, mga Kalingap. Yung kaunting bagay lang siguro, nasasaktan siya, hanggang sa dinadamdam niya, ganun yung ko sa kanya, yung pakiwari, yung tingin ko sa kanya, no, mga Kalingap. Kayo ba, ano po ba yung masasabi ninyo dito kay Romel? Baka ayaw niya ng may boss. So, tama lang na doon siya sa bundok, wala siyang boss doon, sarili niya lang yung boss niya, walang mag-uutos na ganito yung gagawin, baka ayaw niya ng ganun. Kaso, pumasok siya dito kay Kalingap Edu, dapat susundin niya kung ano yung dapat na gagawin at alam niya kung kahit yung everyday na ginagawa nila, dapat alam na niya yan, sa utak mo na yan kung ano yung mga dapat na kailangan, hindi na kailangang utusan, di ba mga Kalingap? So ituloy pa po natin. Salamat sa lahat, sa lahat ng samahan. Sana ay walang samaan ng loob hanggang sa huli. Kuya. Ano pa rin tayo. Salamat po ulit. Salamat po. Sige, ingat ka. Pag kailangan mo tulong, alam mo naman kung saan ang bahay. Sige po. Kapunta lang po ako doon. Minsan makatambay doon pag walang doon. Sige. Sige po kayo doon. Ingat ha, ingat. Paalam. Bye po. So, yun mga kasukay, mga Kalingap mo. Napansin ko dito kay Romel, talagang independent siya. Yung sarili niya lang yung kanyang sinusunod. Di ba nabanggit niya dyan na lumaki siya ng walang sarili niya lang. Siguro walang nag-guide sa kanya. Tumira daw siya sa lolo niya. At siya yung talagang kung ano yung gusto niya, yun ang gagawin niya, no, mga Kalingap. So, sayang naman, no, yung pagkakataon na ibinigay sa kanya, siguro ma-realize niya rin yan pagdating ng panahon, ng tamang panahon, makakapag-isip siya ng tama. Kasi, masyado siyang mapusok, no, masyado siyang madamdamin. Yung napakasimpleng dahilan lang ay dinadamdam niya kagad, mga Kalingap. Diba, nabanggit din nung tsuhin niya, na interview din ni Kalingap Edu na itong si Romel, hindi yan nakikinig, matigas ang ulo, yung sarili niya lang yung kanyang susundin. So ganun yung attitude ni Romel. Sana may advice sa kanya, no? Sayang kasi yung pagkakataon, no? Kasi kung diyan lang siya sa bundok, mag-uuling, wala. Ganun at ganun din, araw-araw, ganun din yung kanyang routine, walang pagbabago. Pero kung makasama siya ni Kalingap Edu, mayroon siyang opportunities na pwedeng makamit, no, mga Kalingap. At sayang din yung kanyang pag-aaral, hindi niya tinuloy. Sana itinuloy niya kasi napakahalaga po ng pag-aaral, mga Kalingap. Kasi kapag meron ka natapos, pwede kang makapaghanap ng magandang trabaho. Kung wala kang natapos, talagang mahirap, no? Hirap ka na, lalo ka pang maghihirap, no, mga Kalingap. So, ayan,
si Kalingap Edo ay nasaktan po dyan, no? Sa tingin ko, no? Hindi niya rin ina-expect na ganon yung sasabihin sa kanya ni Romel, na paprangkahin siya. At syempre nalaman niya rin kung ano yung mayroon din siyang ugali na dapat niyang baguhin, no, mga kalingap. So yun ang maganda din doon. At naiintindihan naman niya si Romel, no, mga kalingap. At sabi nga niya, sana walang samaan ng loob, no, dapat magkaibigan pa rin sila, na kahit na ganyan yung nangyari, na si Romel ay ayaw nang sumama sa pagbablog, ay ganun pa rin dapat, no, walang samaan ng loob at walang hindi magagandang sasabihin, no. At least nagkausap sila at nalaman niya kung ano yung dapat na baguhin, i-improve pa, no, mga kalingap. So yun ang makagandahan doon. So ayan, para naman kay Romel, no, dapat makapag-isip siya ng tama. Sana maisip niya na itong ibinibigay sa kanya ni Kalingap Edo ay magandang opportunity ito, no, na mabago din yung kanyang kalagayan. Especially yung pabahay sa kanya, no. Di ba tinanong siya ni Kalingap Edo kung anong gagawin doon sa pabahay? Itutuloy pa ba yun? Ang sabi niya, pag-iipunan niya. So hopefully, mapag-ipunan niya, mapatapos niya, at saka dapat doon nakatira yung kapatid niya. Di ba? Kasi ipinagawa yun ni Kalingap Edo para sa kanila, yung bahay na yun. So, ayan mga kalingap, hanggang dito na lamang po muna. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta dito sa aking mga reaction video. So, hanggang dito na lamang po muna. Keep safe everyone. Thank you for watching. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!